Hello, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan po na mag-share, mag-like, at syempre mag-subscribe. And don't forget also to click the notification bell para updated kayo every time po na magkakaroon po tayo ng mga activity sa ating Munting Tinig channel. Ang pag-usapan natin ngayon, araw, ay yung kakatapos lamang po na Senate inquiry na pinamumunuan po ng Blue Ribbon Committee under the chairmanship of Rodante Marcoleta, ang sinasabi ng ilan na pasabog ng mag-asawang Diskaya. Na kung saan, inamin mismo ng mag-asawang Diskaya na mayroon pong mga lumapit, may mga nilapitan, may mga nabigyan ng kanilang atensyon as far as flood control project is concerned. And not only flood control, mga proyekto or infrastructure projects na nakakuha ng itong mga Diskaya sa Department of Public Works and Highway. Marami po siyang mga pinangalanan, mga kamunting tinig, mga congressman, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, mga district engineer. So binulgar ng pamilya ng mag-asawang Diskaya itong mga ganitong klase mga modus operandi. At ito pa mga kamunting tinig, humingi siya ng tulong ngayon kay President Bongbong Marcos at saka kay Rodante Marcoleta para sa kanilang mga kaligtasan. At ito nga, nadamay na ang mga congressman, kanya-kanya na po na tinatawag po na tanggi. At pati si Speaker Martin Romualdez, nabanggit din po yon ng mag-asawang Diskaya. Pero mga kamunting tinig, lahat po sila ay talagang subject for investigation if possible, no? Siyempre nabanggit eh. Pero may mga statement na po ang mga kongresista na nakasulat ang kanilang mga pangalan doon po sa affidavit, no, ni Curly Diskaya at saka ni Sara Diskaya. So, iyon, nagtanggi. Ang ano lang ganito, ang nakapagtataka, yung mga congressman na first timer na wala pa during the time sa kongreso, nadadamay pa. O mag-research kayo, imbis na tatay ang kasali, anak yung dinamay. So parang sinulat lang yung affidavit, no, na scripted. Parang sinulat lang ba na hindi pinag-isipan. Bigyan nyo kayo ng idea. May congressman nagreklamo from Marikina. Kakaupo lang ngayon lang. Kakaupo lang nitong congressman nito tapos dadamay siya doon sa flood control projects, no? Or di kaya yung mga proyekto na kung saan ay may kinalaman sa construction company ng mga Diskaya. So, marami po mga inconsistency, marami po mga kaduda-duda. Alam naman natin lahat, sinusuportahan natin lahat ng mga gagawin para malaman natin kung sino po ang kasangkot sa ganitong klaseng multi-billion na flood control projects na nauwi lang sa wala. Okay, may mga nasubmit na completed, o yun pala ay hindi pa nasimulan. And then, kalulang kickback hanggang sa umabot na lang po ng 3% ang nasa construction. May mga nagpapahiram ng mga lisensya, may mga subcontracting, may mga parking fee, o may mga sagasa pa, kung ano-ano na mga terminology. Pero ito po ang isa sa mga malinaw. Naniniwala ba kayo sa mga isiniwalat ng mga Diskaya? Okay. So meron pong mga hindi naniniwala, meron pong mga naniniwala. Pero sa punto na ito, nakikita natin na parang selective. Parang selective yung mga nakalagay doon sa may affidavit at nakatuon lamang po sa mga miyembro ng House of Representatives. Kaya ang taong bayan, so ibig sabihin, walang problema sa mga senador. Hindi sila involved dito po sa problema ng flood control project. So wala silang mga kamay. Yun po ang nakikita natin kasi puro lamang po miyembro ng House of Representatives. Makamunting tinig, nag-testify din si Tubit Yangco, although nalaman po natin na itong si Magalong ay tumanggi
sapagkat gusto ni Magalong doon po talaga siya sa House of Representatives mag-testify dahil doon daw po yung battleground. Wala daw po sa House of Representatives, sa Senate. O, saka kakatapos lamang po na 6 na oras na investigasyon ng committee ni Marcoleta, meron pong napatawan ng contempt. At saka meron tayong na discover 1 million ang kapital hanggang sa umabot na sila ng 900 million na pera na nakuha nila sa Department of Public Works and Highway. So, ang mga sinabi po ni Diskaya, mga narinig-rinig niya lang, wala naman po siyang talagang ebidensya, basta sinasabi niya lang, narinig niya to, na para kay ganito na congressman, para kay ganito na kay congressman. So, yan ba ay agad-agad nating pagkakatiwalaan? Pero isa lamang po ang masasabi ko dito sa ating Munting Tinig channel. Ano man ang kinalalabasan, ang importante po, maghintay po tayo sa independent commission na reform ng ating mahal na Pangulo. At ito nga, si Congressman Erese, member po ng minority, nagsasabi na sana yung buuing na independent commission ng ating mahal na Pangulo ay bibigyan po sila ng subpoena power para mapatawag nila lahat-lahat po ng mga sangkot dito po sa maanumalyang flood control projects. And ito po mga kamunting tinig, kanya-kanya na po na defend sa mga sarili. Ganon naman talaga kasi kung wala ka namang kasalanan, alangan naman akuin mo. So normal lang yan na procedure. So ang titingnan natin dito kung paano po mag-stand itong statement ng mag-asawang Diskaya. At titingnan natin mga kamunting tinig kung ano po ang mangyayari, kung ano pong mangyayari sa mga congressman na mga nadamay na hindi naman po talaga dapat madamay. At mayroon din pong nakaambang na magkakaso din daw di umano ang isang mayor or isang local government unit officials sa mag-asawang Diskaya ng cyber libel. Abangan po natin yan. Pero para sa akin, hindi po ako nasasabugan. Kasi parang pilit Parang pilit at parang pinili lang ang mga punto na ilagay doon sa statement ng mag-asawa. And of course, that is copy furnish sa chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi natin alam kung kailan po na-prepare yung mga na yon, pero bago pa lang nag-umpisa yung hearing ni Marcoleta, nagpasabi na siya na meron pong handang tumistigo dahil nakukonsensya na daw di umano sila. So ngayon, ang tinutumbok ngayon is yung mga congressman. Because sa issue po ng budget insertion, yung budget insertion nga sa Senado nakalimutan na Oy, by the way speaking of Senado, according po sa kumakalat na mga balita, itong si Senate Minority Leader Tito Soto nakakalap na daw po ng sapat na suporta para palitan si Chis Escudero bilang Senate President. And I don't know if that is true, pero kahit po sa post ni Anthony Taberna, makikita po yan at kumakalat na po kahit po sa mga mainstream media ang ugong-ugong na palitan daw po si Chis Escudero. Okay, bilang Senate President sa punto na ito. So, ganon, nadamay si Saldico, ayan, si Saldico, tapos pinabulaanan po ni Tubit-Tiangco, dinefend ni Tubit-Tiangco ang kanyang sarili. So, abangan na lang natin what will happen. Ang importante doon, kung ako ang mag-a-analyze, alam na po ng Pangulong Bongbong Marcos yan. Kaya lang, hindi po ang Pangulo magbanggit ng mga pangalan na, okay, ganito. ganito na mga congressman damay because kailangan pang buuin ng ating mahal na Pangulo ang independent commission. But sabi nga po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi po makikialam o mag-intervene ang buuing committee, standing committee or what we call this, independent commission na mag-iimbestiga. No, hindi nila pakikialaman ang investigation ng Senado at at the same time ng House of Representatives. Pero ganun pa man, una, nasabi na po ni Executive Secretary Lucas Bersamin na bago ang parang tinutukoy na isisisihin ng executive sa ganitong mga iskandalo, sa ganitong mga pangyayari,
may nasabi po si Executive Lucas Bersamin sa kanyang statement na dapat linisin muna ng si Kongreso ang kanilang bakuran bago ibunton ang sisi sa Executive Department. Pero nagkaayos naman, okay naman, nagkasundo naman, napag-usapan naman kasi nga, 'di ba, nakaharap nga ang ating Executive Secretary Lucas Bersamin sa Committee on Appropriation na i-defend ang Office of the President budget. So, due to deliberations, pumayag po ang 56 na mga congressman to approve the budget of the Office of the President despite of pagharang supposed to be ng 5 mga membro ng minority. So mga kamunting tinig, mayroon pong kontrobersya, nakakaharapin si Speaker Martin Romualdez. At sabi nga ni Speaker Martin Romualdez, trusted siya ng taong bayan. So hindi daw po siya basta-basta masusuhulan at wala pong basta-basta makakalapit sa kanya na masusuhulan siya as far as ganito ang pinag-uusapan po natin. So, since may mga pahayag na ang mga congressman, ito yung maganda kasi na mga nangyayari. Kaysa sa magsabi ka lang na 67 congressman, tulad sa expose ni Senator Lacson, sinabi niya 67 congressman. Wala naman siyang pinangalanan. O ngayon, itong mag-asawa ang nagpangalan. Hindi natin alam kung yung first sets of Congress na mga congressman na yan, ganun pa rin ang mga lumalapit o nilapitan ng iba pang mga construction company. Kasi ngayon, nakasentro po sa statement lamang ng pamilya Diskaya, unang mag-asawang Diskaya. Hindi pa natin alam kung ano naman po ang isusumiting affidavit ng mga may-ari ng mga construction company na ito. So, sa channel natin, abangan natin. Pero, parang ang hirap paniwalaan ng mga pinagsasabi ng dalawang mag-asawa kasi marami ako nakikitang mga inconsistency at nilagay lang basta-basta ang pangalan ng mga congressman na during that time, hindi pa naman po sila congressman. Yung iba po doon, mga first timer. O pagkatapos kasama na sa mga magni-negotiate sa pamilya Diskaya kung paano po, no? Ganitong pondo ang hatian. So, para sa akin, mga kamunting tinig, shocking man sa iba, pero ako hindi na ako nasa shock dahil ang punto ko kasi dito, kung sino po ang managot ay managot. Kaalyado man o hindi kaalyado ng Pangulo. Pero siguraduhin lang po ng committee or Blue Ribbon Committee na wag naman po maging selective. Okay? Kasi halata eh. Kahit sa mga statement ng mag-asawang Diskaya, halata na selective. Tayo dito, hindi tayo mamimili dito ng katotohanan. Sabihin nyo at dapat walang executive session na mangyayari eh. Dapat nga ibulgar ni Diskaya o pamilya, mag-asawang Diskaya kung sino-sino pa ito mga kasangkot nito at sino po yung mga nakikiusap. Kahit ka duda po si Senator Gatchalian sa mga pinagsasabi po ng mag-asawang Diskaya. So hanggang dyan lang muna mga kamunting tinig. Dinamay na po ni Diskaya ang speaker at iba pang mga congressman na halos majority tinatanggi po. Totoo man o hindi, ang mahalaga, suportahan natin ang panawagan ng ating Pangulo na malaman ang katotohanan nitong proyekto, itong maanumalyang proyekto ng flood control projects na kung saan binulsa po ang pondo. Merong report na completed, tapos na, then at the end of the day, wala pa. Kayang na-inspeksyon ng Pangulo, hindi nila po akalain. So sana, magtuloy-tuloy pa at malaman natin what will be the findings of the Blue Ribbon Committee. And tandaan po natin hindi lahat ng mga nabanggit doon sa statement ng mga Diskaya ay guilty sila. Okay? Mag-abang tayo. Tingnan natin kung ano yung kaya lang, manlulumo ka sa mga nadiscovery mong halaga na kung saan, paano po nila yon na ibulsa. Hanggang sa muli, ito pang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabi, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.